tuklasin ang mga balitang lokal sa pamamagitan ng mga radyo patrol ng bayan. Ating tuklasin, bayan. Ating tuklasin, bayan. Pakinggan sa radyo ng bawat Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kasama ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Kuya Rick Palacio Jr. Kuya Rick Palacio Jr. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ninyo ituloy ang panonood, paki-like at paki-subscribe na lang po ng channel kong ito, Rick Palacio Jr. TV, upang mapanood pa po ninyo ang mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po. God bless. Simula po ngayong araw, ating po'y tatandaan. Masayang programa ating mapapakinggan. Rick Palacio ang forma. Rick Palacio maliit ang tawa. Malaki naman magmamahal sa bayan. Rick Palacio ay ating pakinggan. Dito sa paborito ng impilan. Si Rick Palacio ay isang simpleng tao. Kahit saan magkakausap nyo. Si Rick Palacio hindi mayaman, pero siya may palasyo naman. Si Rick Palacio ating kailangan. Tagapagbalita sa taong bayan. Mayroon ang nagkakaalaman, kaya siya ating pakinggan. Siya po ang lalaking hindi mayaman, pero may palasyo naman. Yes, bayan! Narito na ang lalaking hindi mayaman pero may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. Bumabati sa inyong lahat ay sa magandang umaga na may pagpalain po tayo ng ating poong may kapal. Ngayong pong araw na ito ng Huwebes, it's Thursday, May 20, year 2021. Welcome po sa ating mga tuntunang ating tuklasin, bayan! Isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay ang muling pinagkaloob sa atin ng ating poong may kapal upang tayo po ay muling maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating bayan, sa ating kapwa, sa ating bansa, lalong-lalo na mga walang-wala sa lipunan, may karamdaman at may kapansanan. Hari nawa bayan, magsilbi tayong liwanag ng pag-asa, lalo na sa mga taong halos di na kumain ng 3 beses sa isang araw. Mga taong, thank you kay Marley, mga taong halos wala ng tirahan o matirhan ng maayos na tahanan. Ari na bayan, magsilbi tayong liwanag ng pag-asa, kagaya ng liwanag ng Panginoong Jesus, na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, bayan. At tuwing nakikita natin ang ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang larawan, nagsisilbi itong inspirasyon sa bawat isa sa atin upang sa gayon ay lalong lumakas ang ating pong pananampalataya, pananalig, at labanan natin ang anumang uri ng pagsubok dito sa ibabaw ng mundo. Oo, itong virus na ito ay nagpapatuloy po na talagang nambibiktima pa rin sa iba't ibang dako ng mundo. Sa pangalan po ng bawat Cam Norteño, sa mga barangay officials, municipal and provincial officials, sa panguna po ng ating Gobernador Edgardo Egay Angeles Talyado, at lahat po na mayroong mabuting kalooban, sana ipagpatuloy nyo ang inyo pong paglilingkod sa ating bayan. At sabi nga po doon sa kasabihan na we will pass on this world but once, so it's high time to do the good things we can, for we will never pass this way again.
Ano man pong sa mundong ibabaw, tayo po ay minsan lamang nadaraan, kaya ito na ang tamang panahon para gawin natin ang lahat ng kabutihan na ating pong magagawa. Sapagkat tayo ay di na muling daraan pa sa daan na ating dinaraanan. Ayan, pag narinig natin yung mga bata, inspirasyon ng ating mga magulang upang ipagpatuloy ko ang laban natin dito sa mundong ibabaw, lalo't naharap nga tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, lalo na ito pong pasaway na COVID-19 na hindi pa rin nawawala. Bate na rin sa ibang banda, siguro nga po naman mayroon pong ibig iparating na mensahe yan sa buong sanlibutan ang ating poong may kapal. Pag-usapan natin, siyempre unang-una yung pag-asa, kukunin natin, may pag-asa bang talagang gumanda ang maghapon natin? O maaring tayo makaranas din ng mga pagpatak ng ulan. Sabagay, yung ulan, isang blessing po yan ang poong may kapal. Para pag-araw mainit, pag-gabi papatak ang ulan, pabor naman po yan sa ating atmosphere, sa ating temperature. Sa pagtulog natin, di ba? Mas maganda medyo mapresko para maging kwan tayo. Yung pagtulog natin, mahimbing. Di ba? At siyempre, sa ating mga pananim. Yan naman po ang kaligayahan ng ating mga pananim tuwing pumapatak ang ulan. Kung walang ulan, ay paano mabubuhay ang pananim? Ay kung walang pananim, paano mabubuhay ang tao? At lahat ng mga hayop nating alaga, di ba? Okay, at ang aking Facebook page ay live na. Doon sa mga gusto naman pong manood sa aking Facebook page, nakabukas na rin po. Salamat po sa mga nanonood na ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. In other words, around the globe. How are you there in Saudi Arabia? Yung ating kapatid riyan nandyan at ang ating mga kaibigan. Sa aking kapatid na si Esperanza Palacio Zarate. Ingat-ingat kayo dyan sa ibang bansa sapagkat yung COVID-19 talagang patuloy at nagpapatuloy ang paglubo, hindi lamang sa ating bansa, bago sa iba pang dako ng mundo. Okay, have a blessed morning, bro, sabi ni sister. Ingat kayo dyan sa Saudi Arabia. Maraming taga-norte na nandyan po sa Saudi Arabia. And then si Ralph Hudson, magandang umaga Kuya Rick. Naway patuloy sa patnubayan ng poong may kapal ang lahat. Okay, salamat rin kay Ralph Hudson. Okay, tuloy po tayo. At yung pag-asa, mamaya i-play natin yung mga nating kinuha na ulat panahon para sa kalaman po ng lahat. Kumusta ang maghapon natin ngayon. And then yung COVID-19 update natin, may dadagdag na naman po sa ipinalabas kahapon. And then yung sa PCA, i-replay po natin. Sapagkat nung ma-interview po natin, si provincial manager ng PCA, si Sir Billy Ababa, yung iba siguro mga magnyunyog ay abala, kaya hindi nila narinig. I-replay ko po at mapapanood po nyo yan sa aking YouTube channel. Kaya ina-encourage ko po kayo na manood po doon naman aside doon sa PIO Facebook page, sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. Sapagkat ang gusto ko po ay makapagbigay sa inyo ng karagdagang information sa pamagitan naman ng aking YouTube channel at PIO Facebook page at sa mga Facebook page po ng aking mga kasamaan dito sa Radyo Pilipinas. Okay, standby Agnes Elia. At siyempre yung benefits sa follow up natin sapagkat lumabas ito sa national news na mayroong benepisyo para sa loob ng mga guro. Nakausap natin ang ating pinakamataas na official dito sa ating lalawigan. And then, sa ating pong dagdag kaalaman, ang dagdag kaalaman, who was the first man to orbit in space? Ayan, sino po yung lalaking kauna-una nagkaroon ng pagkakataon na umikot dyan sa solar system natin?
Okay, at syempre, sa ating word of the day, ano bang ibig sabihin sa Tagalog ng suffuse? Okay, mamaya po yan. Saka po natin palatuntunan, kunin muna natin ang mga dagdag na mga balita. Tuklasin natin ang unang hataw ng ating balitang lokal mula kay Agnes Elias. Radyo Pilipinas, report. Agnes, magandang umaga! Please come in! Yes, Sir SM, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa inyong programang ating tuklasin. At ang ibabalita po natin ay tungkol dito sa COVID update sapagkat sa pinakahuling tala po ng DOH Center for Health Development na ipinalabas sa medyo hapon na ito SM, bandang alas 5 na, ay lumabas po doon na meron po tayong karagdagang 2 kaso ng COVID-19, itong Camarines Norte. Kung kaya't from 92 SM ay 94 na po ang active case ng active COVID-19 sa Camarines Norte. At doon sa nadagdag pong 2 ay mula po yan sa bayan ng Labo at bayan po ng Santa Elena. At dahil po natin ang bayan ng Labo ay narito ang detalye ng pinakabagong positive mula po sa bayan ng Labo. Ito ay kinilalang si Bicol case number 9967 na po ay isang lalaki na nag-iedad 51 o 56 years old na ang address niya ay Barangay Mabilo 1, bayan po ng Labo. Sinasabi po ito sa official na palatas po ng LGU Labo na siya at symptomatic na kinakitaan ng sintomas nitong nakalipas na Biyernes, May 14. Okay. Pagkatang ito SM travel history, Okay. tinutukoy pa rin hanggang ngayon ang kanyang history of exposure. In 1967 ay agad namang ipinasok sa pagamutan sa isang pribadong pagamutan sa bayan ng Daet, sa Doctors Hospital sa Daet. Matapos na kakitaan ng sintomas, subalit dinischarge ito noong May 17. Pumasok po siya ng May 15 at May 17 agad itong dinischarge. Ito sa ulat ng LGU Labo, pagka-discharge ni Bicol 1967, ay pinag-quarantine po ito sa Barangay Isolation Unit ng Mabilo 1. Okay. So dahil nga sa positive yung resulta ng kanyang RT-PCR test, kagabi po, matapos magpalabas na nga ng official na pag-uulat ang DOH, ay agad pong kinuha sa isolation unit ng Mabilo 1 si Bicol 1967 at agad po itong inilipat sa tinatawag naman na Ligtas COVID Center sa bayan po yan ng Labo. Okay. At dahil sa patuloy na nakapagtatala ang Labo ng COVID-19 positive, ay muli ang kanilang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan sa mga Labuenos na sundin ang mga patakarang pangkalusugan upang makaiwas sa COVID-19. Yan naman Agnes. Di tayo narinig. Wala yatang monitor. Agnes. Sabi ko parang wala kang monitor. May tatanong lang ako. Sa Labo, since na yan yung assignment mo, ilan na, as of now, ay ilan yung active sa Labo? Ang recording po dito ay meron po silang bali 4 lang naman SM na positive. Kasi kung may pumapasok po, ang pinakahuli po ay kahapon isa at nung isang linggo, araw po ng Webes, nakapagtala po sila ng isang positive. So 4 po sa ating monitoring dito sa bayan po ng Labo. Oo, doon sa 4, yung nabanggit yung pinakahuli, nabanggit mo yung taga Mabilo 1. Yung 3, na sundan mo ba kung ano mga barangays naman, saan galing mga barangays ito? Kaya SM, iulat po natin ang particular na barangay at humingi po muna tayo ng authorization na ito po ay may ulat. Kasi po ang ating basis of reporting ay yung pong official na palatas na pinalalabas po ng punong bayan ng Labo, Camarines Norte, SM. Tuwing may nagpa-positive ba dyan, kung nasusundan mo lang kung mayroong, every time na may nagpa-positive sa Labo, maganda naman kung right after na i-publish ito sa FB ng DOH Bicol, kaagad sila nagpapalabas ba ng official statement at na-identify nila kung saang mga barangay ito?
Ito po ang kagandahan dyan po sa LGU Labo sapagkat ina-specify nila SM yung mismong barangay kung saan po nagmula yung nagpa-positive po sa kanilang bayan. O, para Itong pagpapaalala na talagang napakaganda kasi hindi naman sa dapat natin katakutan sila. Pagpos ay ito po ay parang pagpapaalala na talagang wag lalabas ng bahay, lalong-lalo na kung sa barangay ninyo ay meron pong nag-positive. Yes, siguro paki-follow up mo na lang kung para masundan din ng ating mga listeners dyan sa labo, kung mga taga saan pa yung tatlo out of 4 na nag-positive kasamang Agnes. Hello? Nagputol na yata. Sige, salamat kay Agnes Elia. Wala po sa labas ng ating himpilan. Oo. Yan po kinuha natin ang line ni kasamang Agnes Andrade Elia. Radyo Pilipinas, report. Babalikan natin yan at sino itong nasa line? Sandali ha. At hindi nakapunpok sa akin, baka listener. Hello? Ay, garo ang nagtawag sa akin, akala ko kung sino. Nagpapautang. Radyo Pilipinas, Nagpapautang. Okay naman. Kaya lang medyo wrong timing lang si pagtawag. Maya-maya siguro tumawag siya pagkatapos ng program ko. Oo. Ay sige, Agnes, tumatawag pa si Agnes. Sige daw. May idadagdag pa yata siya. Nasingitan lang siya nung may tumatawag, akala ko mag-uulat. Okay, sige, balikan natin si Agnes at may sumingit. May sumingit sa'yo kasamang Agnes para pautang. Agnes, balikan kita. Go ahead. Okay, yun lang naman. Okay. Ang 412 ay ito po ay naninirahan sa barangay Tignidan. Okay. Oo. 20 years old pa lamang. Batang-bata pa. Siya ay merong travel history sa Naga City at ngayon po patuloy po itong nagpapagaling sa Camarines Norte Provincial Hospital. Okay. Ito po ang isa pa na sinasabi ko rin po na positive po sa bayan ng Labo ay si vehicle number 9413. Siya naman po ay lalaki din, 39 years old, taga barangay Kalamunding. Okay, Kalamunding naman. Opo, ito po ay naka-admit naman sa isang pribadong hospital dito po sa bayan ng Daet. Okay. So, yun po ang hawak nating informasyon tungkol po dun sa ibang positive sa bahagi po ng bayan ng Labo. Yung iba SM, hiningi muna tayo ng permiso para po Sige, oo. agad na po yung ating balitaan kasi meron lang po tayong official na pinagbabatayan at yan po ang sabi nga ng DOH, alamin yung totoong informasyon at yan po ay sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan kasi pag kami nagpa-positive SM, ay agad po ipinapadala ng DOH yung detalye nun sa mga LGUs. Kaya doon naman po tayo kumukuha ng mga tamang informasyon. Oo. Agnes, Agnes, isa na lang. Kasi dito sa DOH, ay hinahanap ko nga yung code na yan, Bicol 9413, etc. Hindi naman sila nagpapublish na dito, bagkus, direkta na sa LGU. Opo, kasi meron po pagkatalo yung batas na tungkol po sa Privacy Act. Oo. Dito kasi, although wala naman silang ina-identify na pangalan, di ba? Siguro hindi naman yung kayang itinatago nila sa code.
Kaya lang hinahanap ko, akala ko nagpa-publish din sila niyan. Hindi na pala, direkta na ito sa LGU, and it's up to the LGU kung yan naman ay ipapublish din nila. Opo, at ang kagandahan po dito sa bayan ng Labo ay talaga pong pati po yung tirahan ng mga nagpa-positive sa kanilang bayan ay talaga pong isinasa publiko nila bilang bahagi pa rin ng mga precautionary measures sa mga kapitbahay na mag-ingat po kung lalo-lalo na kung sa kanilang lugar ay merong positive. SM. Oo, tama yan. Oo. Ay sige, Agnes, kung mamaya, kung may mga karagdagang follow-up pa mamaya, kung mayroon silang panibagong official statement, ay di yun ang ating pagbabasihan. Thank you, Ate Agnes. Radyo Pilipinas, report. Okay, yan po ang update natin sa COVID-19 dyan po sa bayan ng Labo. Sana ganun nga lahat ng LGU. Isa pang ako naman na natutuwa dyan sa LGU San Vicente, every time na meron pong mga updated report regarding the COVID-19, si Mayor Francis Ong ay hindi naman nagkakaroon ng second thought na ipalabas po niya at siya mismo ang nag-a-announce. Ito po yung kasi ang gusto natin magkaroon ng preventive awareness, magkaroon ng preventive measure sapagkat pag binanggit mo yung barangay, hindi nangangahulugan na babanggitin mo pa yung pangalan. Yun naman ang talagang hindi na dapat. Ano po, the moment na banggitin natin barangay, ay at least makapag-ingat na yung nasa barangay, and then yung karatig barangay, na dyan pala niya sa barangay na yun, mayroong nag-positive, ay dahan-dahan muna tayo, hindi na muna tayo pupunta, o di ba? Kasi kung hindi nyo ini-expose, hindi nyo binabanggit yung barangay, ay paano makakapag-ingat yung mga kabarangay nyo dyan sa loob, and then yung outside that barangay, where he resides, the positive one. Ano po? Ayun lang siguro, wala naman sigurong binabiolate doon sa Privacy Act na yun, di ba? Babiolate mo lang kung yung detalye, kung sino siya, yun ang hindi naman na siguro. Ano po? Yun lang barangay o purok, kagaya ng nababanggit ni Mayor. Ano po, walang masama doon. Bagkus dapat nga talaga binabanggit niya para makapag-ingat ang lahat. Ay kung di nga alam, ay imbes makaiwas ka dyan, ay mapunta nga ako dyan sa barkada ko mabirbisita. Yan pala, yung pamilyang yon ay nagkaroon ng contact, direct contact doon sa nag-positive. O ay hindi nyo nabigyan ng babala na pumunta pa. O, diba? Kaya lahat na preventive precautionary measures dapat ginagawa na ng lahat. Ano po? Ginagawa nating lahat yan at talagang yung pagkakaroon ng mga positibo dito sa COVID-19, hindi na po ito biro-biro. Mamaya, didetalye natin. Batay po lang ito, ang ating pagbabasihan, yung nilabas na latest update about COVID-19 dito sa Bicol region na ipinalabas ko ito 14 hours ago. O kahapon po ito. As of May 18 po. Itong figure na ito, pero inilabas lang ito kahapon. Pero ito na yung resulta anong pong tinest nila, inilabas, nagkaroon na ng result. Ano po nung pitsang yon, pero inilabas lang kahapon. Hindi naman ura-urada kasi pag lumabas na yung result sa kanila, automatic. May isang araw po yan. Ano po? Napagitan. Kaya as of kaya ngayon, itong huling inilabas as of May 18, o di ba? Ang May 18 is Tuesday. Ngayon pizza 20 na. May isang araw po yan na pagitan. Okay, kaya nga may dalawa po tayo as mentioned ni Agnes. Ito yung dalawa sa Cam Norte, isa sa Labo, isa sa Santa Elena. Pero sa Albay mas marami, 20. Camarines Sur 40, Catanduanes 12, sa Sorsogon 17. O, yung mga recoveries, wala tayo. 1,
Ang mga naka-recovered ay 128 sa Camarines Sur, 2 sa Catanduanes, 9 sa Sorsogon, at 1 doon sa others. Nako, dito sa namatay na naman, malungkot na naman ang balita, 4 na naman ang namatay dahil sa COVID-19. Ito naman ay sa lalawigan ng Masbate, 1, at sa Sorsogon, 3. Wala naman tayo sa atin. And then, yung pong mga distribution, mga nag-negative. Ito sa Albay, 169. Sa Albay, 169. Sa Camarines Norte, sa atin, mayroon namang 4. Good news naman. Ano po, kahit 4 lang, pero nag-negative naman. May positive news, may negative news. Ang negative news, yung nag-positive na 2. Ang positive news, yung nag-negative na 4. O, diba? And then, yung Camarines Sur, 90, Catanduanes, 25, Masbate, 1, Sorsogon, 185, Legazpi City, 65, Naga City, 80, at may 8 pang others. Ayan. Okay, syempre po, huwag kalilimutan natin yung paalala po ng DOH, Let's Be the Solution. Hashtag Be the Solution sa COVID-19 para sa serbisyong Salud Bicol noon. Bawal, walang mask at face shield. Isanitize sa mga kamay at iwasan ang kulob na lugar. O, kaya nga dito sa amin, announcers booth ay mandatory na po sa amin dito magsuot ng face mask. Wag naman ng face shield. Face mask ay sufficient na. Kaya, kasi kulob itong aming announcers booth, kaya binubuksan ko ng kaunti kasi as advised ng DOH, kung may magagawa tayong paraan ng ventilation, mas maganda nga siguro may electric fan dito para may ventilation tayong mas maganda. Okay. Ayan yung advice ng DOH, iwasan yung kulob. Kaya since nakulob nga po, sa anumang mga kwarto, mga opisina, talagang dapat lagi nakasuot ng face mask. Kahit walang face shield kung nasa loob at napakahirap naman na magsalita. Kung nasa labas siguro, pupunta ka dyan sa iba pang pampubliko mga lugar, matao, ay dapat talaga mandatory din po yung pagsuot ng face shield. Kami dito, kahit nag-iisa nga po ako, nag-iisa kami dito sa announcers booth, yan na po yung policy namin kasi siyempre yung pong mga maiwasan natin yung pagkahawa o mahawaan ka. Dalawa lang po yan. Pwede kang makahawa kung carrier ka, hindi lang naman yung COVID-19 ang virus. Diba? Sabi ng mga expert, napakaraming virus sa ating paligid. Kaya para ma-prevent natin na tayo mahawaan o makahawa, ay gamitin natin itong pinapayo ng DOH. Ito pong face mask and face shield. Pero dito sa amin, okay na yung face mask para hindi po kumbaga yung lumilipad kasi sa hangin yung mga bakterya kapag kahit saan lugar man, kapag nagsasalita ang tao ay siyempre tatalsik po yung laway niya, mga bakterya, o di maaaring makahawa ka sa iba. Kung halimbawa may sipon ka, o ay mahawaan mo yung iba, o wag naman. Kaya prevent natin as much as possible. We have to do our part. Napakahirap lang, pero pagtiisan natin ito kasi talagang kailangan natin na magsakripisyo para sa bayan, para sa bawat isa, di ba? Okay, mamaya po i-detalye pa natin yung about COVID-19 na bagong nilabas ng DOH. Yung breakdown as of this time, ilan na ba yung mga active talaga sa iba't ibang probinsya sa Bicol Region. Kunin muna natin mga dagdag na mga balita mula sa labas ng himpilan. Tuklasin natin ang bit-bit na balita ni Jovi Manggubat. Radyo Pilipinas, report. Jovi, magandang umaga! Please come in! SM, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Kaugnay sa napabalitang di umano'y tupada sa sitio Mambali, Mambuhanon sa bayan ng Mercedes, Kamakailan, nakipag-ugnayan tayo sa Mercedes TNT sa panayam ng Radyo Patrol kay Major Artin Garcia, tumapay ang Chief of Police sa bayan ng Mercedes.
kanyang sinabi na di umano'y nagpaalam naman pala sa Sangguniang Bayan. Subalit di ito pinayagan sapagkat inakala nila dahil merong cockfighting ordinance, inakala nila na ito ay pwede na. Subalit na malaman nila ito na hindi binigyan ng permit, agad naman di umano itong tinatigil ng sipong pulis. Bagay na inakala ng iba ay okay na. So nang ito ay puntahan SM, pansamantalang tumigil, pero alam naman natin may katigasan ng ulo ng ibang tao, ibang mga kahit na pagsabihan mo na, pansamantalang titigil, pero ito ay patuloy pa rin. Pero sa ngayon, batay pa rin sa paliwanag ng sipong pulis, tinatigil na ito nila SM. At kung kaya't batay sa kanila, ang pinagsusugan pala nila nito, yung cockfighting ordinance na pwedeng magkaroon ng fundraising provided na sila ay susunod sa restriction at protocol kapag may fiesta lang naman. So balit dahil nga sa guidelines, hindi ito pinayagan at ito sa ngayon ay tinatigil na SM. So yun lang yung... Joby. Pwede ba ma-interview natin si Chief ngayon? Na natin sila ng pahayag, nag-text lang muna siya na medyo busy pa. Pinipilit natin siya makuna ng information kaya lang hindi pa natin siya anong pangalan? Anong pangalan na full name at rango ni Chief? Major Archimedes Garcia. Dati pa rin. Okay, sige. Baka mamaya, natin siya ng kuna ng interview ay medyo busy na yung kanyang phone at meron kasi pagbabakuna na gagawin ngayon SM. Katunayan, babakunahan na rin ngayon si Mayor. So makakasama na sa pagbabakuna si Mayor. Nauna nang mabakunahan si Vice Mayor sapagkat siya ay nasa kategory ng 8-2, senior citizens na yung Vice Mayor ng Mercedes. At si Municipal Administrator Elmer Mahera na bakunahan na rin. At ngayong araw, mababakunahan din ang Municipal Mayor. Saan ba gaganapin yung vaccination sa mga elected officials? Sa NDR mismo, SM. Actually, hindi pa lahat ng elected official mababakunahan. Ang bakuna ngayon ay nakaschedule para doon sa mga taga-coastal barangay. AstraZeneca ang ibabaksin sa kanila, SM. Kaya lang, since na si Mayor ay kasama na rin naman dun sa category at yung ibang mga elected official na bakunahan na rin, mababakunahan na rin ngayong araw si Mayor Buboy Morales. Pero balikan lang natin yung okay na yan, nabanggit mo na rin yan kanina, yung schedule kahapon, at least alam na ng mga naka-schedule ngayon. Yung author doon sa cockfighting ordinance, ano ba yan? Na-approve na ba yan na ordinansang yan o panukala pa lang? Approve na yan, SM, dahil kung magugulitan natin, ang Mercedes meron cockpit arena dito. So, meron na ditong sabong, dahil nga doon sa cockpit ordinance na provided na susunod sila doon sa protocol. Every Tuesday, meron na din dito ka SM. Kung hindi tayo nagkakamali, meron na din. Pero provided na susundin nila yung restriction, guidelines at protocol na itinatutupad. Meron dito maaari nga magdulot ng kalituhan yan, ordinansa yan. Pwede ka bang makahingi ng kopya niyan? Kailan niya na-approve? Joby, para at least ma-educate natin, mabasa natin yan, para mabigyan natin ng eksaktong information kung ano ba yung nilalaman ng ordinansa niya. At baka nga naman yung maaaring nakapagdulot ng kalituhan sa iba, may ordinansa nga tayo, pwede na pala magtupada. Hindi tupada, doon mismo sa site, sa cockpit arena yon. Pero yung tupada na talaga, even before naman na mayroong hindi naman talaga pinapayagan ang tupada SM. Oo nga. Kaya nga ang ibig sabihin, nabanggit mo rin na maaaring nagkaroon niya ng ay ibang interpretasyon doon sa iba, kaya mas maganda makahingi tayo ng kopya niyan. Okay, pwedeng titulo, pwedeng lowa, pwede pong bid and sale, o kasulatan, ito pong pamahalang na may kasulatan ang kanilang mga magulang. Yan po ang nagalagay nila. Xerox copy po niyan at ID. May ID po, valid ID, ini valid ID. Tapos, magdala po ng isang picture na 2x2. So yan po ang mga dapat dalahin ng mga magpaparehistro coconut farmers. So kasalukuyan po SM,
ang nag-schedule po kami by barangay. Kasi po, Ganda. dito po sa provincial office, napakaraming nag-walk-in. Sabi ko, makakukuha tayo dito, hindi tayo makaka-observe ng social distancing. Kasi napakaliit ng aming opisina. Opo. So, dapat ang pumasok lang dyan, 5-5, ganyan, para maka-observe ng social distancing. So, sabi nga namin, yung mga barangay na may mga schedule na huwag na pong pupunta sa opisina. Kasi baka magdala pa tayo. Opo. Baka magkahawaan pa po sa Mahawaan pa. mayroon na dyan, mahawaan ang karamihan. Baka mapuna pa tayo ng LGU na maraming tao dyan. Oo. Yan po, sana, sabi ko nga, kung mayroon man lang schedule na sa kanyang barangay, alam na po yan ng mga barangay captains. Kasi nagpa-schedule na po kami na ng mga barangay. So bawat kwan po namin, bawat agriculturist, ang problema kasi namin, kulang na kulang kami sa tao. Okay. Ang isang tao namin nagsasakop ng 3 munisipyo. So ang approach po namin ay humingi kami ng mga tulong, una sa provincial LGU, municipal LGU, barangay LGU. Okay, patuloy natin yan. Ano po, sapagkat ang pinakamahalaga doon yung requirements. But itutuloy natin yan bukas na lang. At baka makuha pa natin ang live si Sir Ababa para ang pinakamahalaga na dito yung barangay. Malaman na po ninyo kung saan mga barangay yung schedule. Ano? Maya po kausapin natin makapag-schedule muli ng live interview tayo para malaman natin kung saan ang mga barangay ang naka-schedule. At hiyabol ko lang po itong nag-text dito. Sabi po niya, Good AM Kuya Rick, ako po yung nag-text tungkol sa tindahan na kulang sa timbang. Nagsabi na po kami kay Mayor. Sabi po, papupuntahan. Subalit hanggang ngayon, ganun pa rin po ang timbang, bigas, asukal. Bumili kami sa iba, kinumpara namin at talagang kulang masyado ang timbang sa kanila. Yan. Hindi ko nabanggitin yung pangalan niya. Text ko po ang pangalan ng tindahan. O, wag nyo na lang pong babanggitin. Name ko. Salamat po. O, sige, wait ko, tugon nyo sa bagay na ito kasi matagal na po ganito ang timbang nila. O, ay bakit si Mayor naman? Ba, tawagan nga natin yan si Mayor ninyo. Ano po, baka busy lang, ha? But tatawagan natin si Mayor pag tingnan ko kung may number ako niya ng Mayor nyo dyan sa Panganiban. Di ba? Panganiban ito. Panganiban, ano, hindi ko lang gaano makuha. Ma-record ko pero parang Panganiban siya. Ipakitext na po ulit. Bayaan po ninyo. At yan ay ipapalo up natin. Kasi ako sa totoo lang, nalulungkot ako pag ganyan. May nababalitaan akong nakakabili ng kulang sa timbang. Ang binayad mo ay tama naman, di ba? Yan po ay kung matagal nang ginagawa, hindi na talaga yan unintentional. Intentional na po yan. Imposible man na, hindi mo ma-check yung timbangan mo sa tagal ng panahon. Kumbaga, nakakapag-init ang ganyan eh. Kumbaga, masasabi mong mga mandarambong, mga mandaraya na yan, mga ganyan. Kasi kung unintentional, kung minsan talaga po, tao lang naman yan, 1 o 2 araw nga yan, medyo nagkulang, pasensya na. Hingi yan ng paumanin doon sa kanilang customers. Pero kung yan, ang tagal na, ay talagang pandaraya na ang ginagawa niyan. Bayaan niyo po at ang mga ganitong sitwasyon, yan ang sinasabi ko. Siguro dapat talaga ang mga ganyan ay magawa na ng batas na mas mabigat sa mga mandarambong mandaraya. O wag naman bitay. O siguro, pag nahuli na ng daraya sa timbangan, palutuhin, palutuhin yung timbangan sa kanya, mag-ikot-ikot dyan sa buong barangay. Kung pwedeng ganon, para yung mga ganyang mga pasaway sa lipunan, sa panahon ng pandemya, imbis na tumulong tayo sa mga nahihirapan ng mga tao, ay pagsasamantalahan pa natin. Kaya swerte nila at ako ay hindi naging senador.
kung ako naging senador, yung mga uunahin ko yung mga mandarambong, mandaraya na yan. Kaawawang nabibiktima dyan yung mga maliliit na mga tao, mga mahihirap. Kasi hindi naman sila makabili ng wholesale, di ba? O, kilo-kilo lang, tapos dadayain pa natin. Saan yung konsensya ng mga taong ganito? Na-high blood na naman tuloy tayo. Ay, nako. Sige, ibigay niyo po yung pangalan at pag nagkataon kami nga ang bibili dyan. Oo, bibili kami dyan at iimbitahan namin yung taga-kwan dyan. Basta may iimbitahan kami, kung pwedeng NBI na para para yung maparusahan yung mga taong ganyan kung matagal na nga ginagawa. I-text nyo yung pangalan, address ng tindahan na yan. At kami ang gagawa na dyan ng paraan kung yung mayor nyo ay hindi gumagawa ng paraan at baka nga naman busy lang. Pero marespeto tayo kay Mayor Ariel noon, di ba? At baka nga naman nakalimutan ni Mayor, di kami na magsanib ng persa, puntahan na namin yung tindahan na yan. Si Mayor naman, mapait naman yung Mayor nyo di ba? Tingnan natin, pupuntahan na namin si Mayor nyo para kami na magsama dyan. Sa mga ganyang mandaraya sa timpangan na yan. Yan naman ang matres natin ito, Ino. Pag ganyan ang nababalitaan natin, kasi sa totoo lang mayroon talagang mga ganyan mga mapagsamantala sa lipunan. Panahon ng pandemya, imbis na makapagaan ng kalooban sa mga nahihirapan ng mga tao, ay kadagdagang pangpabigat. Ay talagang dudugo naman si Ino Noguera. Ay nako, malapit na naman tayo magpaalam na siguro 5 minutes before we say goodbye and take care. Ay nako, sa panahon ng pandemya, sana kooperasyon ang kailangan ng bawat isa at siyempre yung doble ingat natin sa ating kalusugan, kumain po ng masustansya para may panangga tayo sa anumang virus na nagbabanta araw-araw sa ating kapaligiran. Okay, dito tayo, dadako na tayo sa bukas po siguro kumakuha namin ng live yung PCA at yung mga schedule para in advance malaman nyo kung sa mga barangay. Doon na lang po kayo pupunta para makatipid na kayo. Kung pupunta pa naman kayo dyan sa opisina ng PCA, napakalayo. Pupunta pa kayo sa agriculturist, malayo din sa barangay nyo. Para malaman namin kung ano yung schedule, mai-inform po namin kayo. Para dyan na lang po kayo sa inyong mga barangay. Sulit palas yung ating kailangan, hanggang magbalita sa taong bayan. Mayroon pang dagdag kaalaman, kaya siya'y ating pakinggan. Sulit palas yung ating kailangan, hanggang magbalita sa taong bayan. Mayroon pang dagdag. Okay, bayan, magbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Isa pang paalala, mula pa rin sa Department of Health, isang paraan para makaiwas din tayo sa anumang uri ng virus, lalo na ang COVID-19. Everybody now, do you know how to wash your hands? Show me! Basahin, tapos paamulain sa taas, sa baba, sa gitna ng daliri. Kuskus dito, kuskus doon, daliri mo'y isa-isahin. Dahan-dahan, lagi mong tagalan. Kuskus, 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 pwede nang maglawan. Remember, when everybody washes their hands, germs go away. Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon. So everybody, wash your hands.
Paalam na po tayo, pansamantala sa ating palatuto ng ating tuklasin bayan na siyempre sa labas po ng impila natin mga radyo patrol ng bayan din walabanan. Si Joby Manggubat at Agnes Andrade Elia. At siyempre sa technical side, nandiyan po ating mga piloto sa panguna ni Engineer Villaferte, si Patrick Alpario, si Tonton, si Danny Boy Toledo, si Don Saimago at si Mr. Dalit. At bayan, bago tayo tuloy magpaalam, siyempre ating pong mahalagang paalala sa lahat ng sangkakristyanuhan. Ang buhay sa mundong ibabaw ay walang saysay kung si Kristo'y hindi natin kaagapay. Ating good news for the day mula po sa ating banal na kasulatan sa Gawa 17, 24 hanggang 25. Sabi po rito, bayan, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't siya tumatahan sa mga templong ginawa. O kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Uli po bayan, ang kanyo nakasamang lalaking hindi mayaman may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr. nagpapasalamat, nag-iwan ng isang maikling kasabihan ng taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng puong may kapal. Sa taong bayan, mayroon pang dagdag na alaman, kaya siya'y ating